Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Sa isang pribadong lupain sa Compostela Valley, ay mayroon isang lumang ancestral house. Isang bahay bakasyonan na may madilim na nakaraan. Sa bawat silid ay may misteryong nakabalot. At sa bawat pasilyo ay may panganib na naghihintay. Pagmamay-ari ito ng isang tycoon Thailander na nakapangasawa ng isang modelong Pinay. Isang babaeng perfectionista, yung tipo na tuwing humaharap ito sa salamin ay kailangan palagi siyang maganda. Nakakahigit sa ibang babae. Kailangan palaging nasa kanya ang spotlight. Ang tycoon at top model na ito ay maraming nakatagong yaman. Marami silang mga ari-arian sa loob at labas ng bansa. May pinatayo rin silang mansyon sa Thailand at owner ng isang commercial building na may 17 palapag. Ganito kayaman ang mag-asawang Sarawat. Nabuhay sa karangyaan. Nahiga sa ginto at salapi. Tinitingala ng maraming mga tao. Pag may bagong labas na bagong magazine, palaging nasa front page ang mukha ni Mrs. Salome Sarawat at palaging namang nasa tabloid ang pangalan ni Mr. Fong Sarawat bilang isang famous businessman ng isang company. Ngunit sa 15 taon nilang pagsasama ay hindi sila nagkaroon ng anak. Nakahiga man sila sa limpak-limpak na salapi at ton-toneladang ginto ay hindi naging masaya ang buhay ni Mr. Fong Sarawat. Nais ng tycoon na magkaroon siya ng tagapagmana na magpapatakbo ng kanilang mga negosyo pagdating ng panahon. Ngunit ayaw ni Mrs. Salome Sarawat mabuntis. Ayaw nitong masira ang career niya bilang isang top model. Masyadong siyang conservative sa sarili. Kailangan manatili ang magandang hubog ng kanyang katawan. Ang gusto ng modelo mapanatili ang kasikatan niya sa maraming tao at ayaw masapawa ng ibang model. Dahil matagal nang inaasaam ng tycoon magkaroon ng anak, ay naghanap ito ng isang magandang babae na maaaring maging baby maker. Aanakan niya ito kapalit ng malaking halaga. Sumang-ayon naman ang katipan nito hinggil sa nais mangyari ng asawa. Isang araw, nakilala ni Mr. Fong si Valeria. Isang dalaga na nakilala niya sa naganap na business trip sa Palawan. Maganda itong babae. Namamasukan bilang waitress sa isang high-class restaurant. Sa unang nilang pagtatagpo ay nabighani agad ang tycoon. Niligawan ni Mr. Fong Sarawat si Valeria. Mabilis lang niya ito napasagot dahil sa pagiging high profile niya. Sinilaw niya ito sa salapi, ngunit hindi ito ang naging dahilan para mahalin siya ng dalaga. Binilihan ng mga mamahaling gamit. Imbes na baby maker ang mangyayari ay nagbunga ang kanilang relasyon sa isang mainit na pagmamahalan. Alam ni Valeria na may asawa si Mr. Fong. Ngunit hindi iyon ang naging hadlang para mahalin niya ito. Tunay ang pagmamahal niya rito. Isang wagas na pagsinta na hindi matutumbasan ng pera, isinama ng tycoon ang dalaga sa Compostela Valley. Sa ancestral house ito tumira para doon isilang ang ipinagbubuntis niya. Ang alam ni Mrs. Salome Sarawat ay isang baby maker lang si Valeria. Pero hindi niya alam na kabit ito ng kanyang asawa. Ang ipinagbununtis ng dalaga ay bunga ng patagong pag-ibigan. Noong una'y maganda ang naging trato ng mag-asawang Sarawat kay Valeria. Ngunit habang tumatagal napapansin ng dalaga na nagiging malamig na ang turing sa kanya ng mga ito. Madalas siyang pinagmamalupitan ni Mrs. Salome. Nagsiselos ito dahil mas madalas pang matulog ang asawa nito sa silid ng dalaga. Fong, akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Valeria? Hindi lang siya basta baby maker. Alam ko na mayroon talaga kayong relasyon. Sabihin mo ngayon sa akin. Ano ang ibig sabihin ng mga larawang ito? Naiinis na wika at tanong ni Mrs. Salome. Ibinato ang mga litrato sa asawa matapos kumprontahin.
Pinasusunduan mo ba kami ni Valeria, Salome? Umupa ka pa talaga ng tao para kunan kami ng patago. Ano naman sa'yo kung palagi kami lumalabas ni Valeria? Natural na alagaan ko siya dahil anak ko ang dinadala niya. Di ba, ikaw naman ang may gusto nito? Bakit ka nagagalit? Tugon naman ng lalaki, natural magagalit ako dahil asawa mo ako. Ayaw ko na may kahati sa puso mo. Hindi ko naman sinabi na mahalin mo siya. Isa lamang siyang maruming babae. Wala siyang papel sa buhay natin. Pag nailuwal na niya ang sanggol, makakaalis na siya rito. Nairitang sagot muli ng babae. Kasalukuyan nag-uusap ang mag-asawa sa malawak na terasa bandang hating gabi. Ngunit wala silang kaalam-alam na palihim silang pinakikinggan ng dalaga. Sino ang nagsabi sa'yo na mahal ko si Valeria? Ikaw lang ang mahal ko, Salome. Ikaw lang at wala nang iba. Kailangan ko maging mabait sa kanya habang hindi pa siya nanganganak. Oras na maisilang niya ang sanggol, palalayasin ko siya rito. Sa dinami-dami ng mga naging babae ko, kay Valeria ka pa talaga nagselos. Paliwanag nito sa asawa bago niyakap ng mahigit at siniil ng halik-salig pababa sa dibdib. Nagtalik ang dalawa sa gitna ng terasa habang bilog ang buwan, walang hiya ka. Niloloko mo lang pala ako, Thong. Ang sabi mo mahal mo ako. Tinanggap kita kahit alam kong may asawa ka na. Ginagamit mo lang pala ako. Baby maker lang pala ang tingin mo sa akin. Ang sasama ninyo. Akala niyo ba makukuha ninyo ang anak ko? Puwes nagkakamali kayo. Saad ni Valeria sa kanyang sarili. Walang tigil ang pagdaloy ng mga luha. Nasa ika-5 buwan na ang pinagbubuntis niya, nang gabing yon, mabilis na nag-impake si Valeria. Balak niyang lisanin ang ancestral house habang nagtatalik pa ang mag-asawa. Bibit ang kakarampot na pusing ay lakas loob niyang tinahak ang labasan ng pribadong lupain. Ngunit mula sa terasa ay nakita ng magkatipan ang papalayong dalaga, kaya mabilis na bumaba ng hagdan ang Ginoo at dali-dali na hinabol ito lula ng sasakyan. Nabigo ang buntis makatakas. Ikinulong siya nito sa isang tagong silid sa ilalim ng malaking bahay. Gayunman, kahit nakabilanggo si Valeria, ay hindi siya ginugutom. Palagi siyang dinadalhan ng pagkain ng mga katulong, pakawalan niyo ako rito. Mga hayop kayo mga demonyo. Sigaw ni Valeria. Walang tigil na hinahampas ang malapad na pinto gamit ang mga kamay. Sa mahigit 1 buwan na pagkakabilanggo ng dalaga sa silid na iyon ay nakaisip siya ng magandang ideya. Kinusap niya ang mag-asawa na hindi na mauulit ang ginawa niyang pagtakas basta ibalik siya sa naunang silid kung saan naroon ang kanyang mga gamit. Pumayag naman si Mr. Thong Sarawat sa pakiusap ng dalaga. Sa mga nagdaang araw ay sinunod niya lahat ang mga nais mangyari ng mag-asawang Sarawat. Nagpakabit at palaging nasa loob lang ng kanyang kwarto. Minsan namamasyal din siya sa hardin. Ngunit maraming mga matang nakamasid. Ang ancestral house ay binubuo ng 5 katulong at 3 hardinero. Sa bawat araw ay kumukolekta si Valeria ng mahahalagang bagay na makakatulong sa kanyang pinaplano. Sa ika-8 buwan na pagbubuntis niya, ay nagkaroon ng confidential trip si Mr. Thong Sarawat at Mrs. Salome Sarawat sa Hong Kong. Napag-alaman ni Valeria na may illegal na negosyo ang Ginoo bukod sa pagiging tycoon. Sa isang malawak na silid, isang babae ang biglang pinatay ang sindi ng ilaw. Sinindihan ang mga itim na kandila. Sa gitna ng mga kandila ay mayroon 11 na bao. Bawat bao ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga buhok at personal na mga gamit kung sino man ang nagmamay-ari nito. Kinuha ng babae ang isang lumang libro at binuklat ang ilang pahina. Nilaslas ang kaliwang palad gamit ang matalas na punyal at pinatakan ng sariwang dugo ang bawat bagay nasa loob ng bao.
Pinatakan din ito ng kandila bago umusal ng dasal. Isang dalangin mula sa demonyo na nasa ilalim ng black magic. Para makumpleto ang ritual ay kinailangan niyang mag-alay ng sariling bagay na may kaugnayan sa kanyang katawan sapagkat ang hiling niya'y may malaking kapalit kay Satanas. Hindi sapat ang dugo bilang alay. Kaya pinutol niya ang 3 daliri at hiniwa sa ilang piraso bago inilagay sa mga bao. Matapos ialay ng babae ang sariling dugo at ilang daliri ay muli niyang ipinagpatuloy ang ritual. Nang makumpleto ang orasyon sa tulong ng mahika negra ay nagsimula ng umihip ang mainit na hangin. Nilamon ang silid ng itim na usok at kumalat ito sa buong paligid. Habang patuloy na kumalat ang itim na hamog, ay biglang nagbago ang ikinikilos ng babae. Para itong sinapian ng demonyo. Nangingisay ang katawan. Naglalakad ng paatras. Gumagapang na parang gagamba hanggang sa maglakad ito sa dinding patungo sa kisam na parang isang mabangis na halimaw. Naging buhaghag ang buhok at nangingitim ang balintataw ng mga mata. Tumutulo ang malapot na laway sa sahig at nakalaylay ang mahabang buhok habang nakatayo ng patiwarik sa kisam. Para na itong demonyo na isinuka sa impyerno, nang humupa ang maitim na usok ay ilang buhay ang binawian. Nakahandusay ang mga ito sa magkakaibang silid. Meron din bangkay sa kusina at kubo malapit sa malagong halamanan sa hardin. Lahat sila'y nasawi matapos malanghap ang napakakapal na hamog na parang sulfuric acid na tila nagmula pa sa usok ng bulkan. Nilapitan ng babaeng na nag-anyong demonyo ang mga sariwang bangkay. Dinukot ang kanilang mga puso at inilagay ang bawat isa sa garapon. Ang katawan ng mga namatay ay isinilid sa loob ng predator. Ngunit iniwan ang katawan ng isang lalaki at babae at ginawang panlaman sa tiyan. Ang mga natira ay gagawin hapunan sa mga susunod na araw kapag sinumpong ng gutom. Kinabukasan ay walang tigil ang pagring ng telepeno. Aligagang sinagot ni Valeria ang tawag. Nagwikang nakaalis na umano ang mag-asawang Sawarat putungong Hong Kong. After 9 months, nagsilang si Valeria ng malusog na kambal. Isang babae at isang lalaki. Inilagaan niya ito sa tulong ng kanyang mga magulang at kapatid na galing Pangpalawan. Paliwanag ng dalaga sa mga panay tawag sa telepono galing sa opisina na mahigit 2 buwan ang business trip ni na Mr. Thong at Mrs. Salome Sarawat. Hindi kasi makontak ang private phone ng mga ito na ginagamit sa kumpanya, 18 years later, dahil simbreak naman na pagpasiyahan ng magkakaibigan na sina Yana, Faye, Shane, Matt at Yuhan na mag-road trip papunta sa isang probinsya na ngayon lang nila mapupuntahan. Nasasabik silang lahat sa bagong lugar at bagong expedition. Sina Ina at Yuhan ay laking probinsya pero sa Maynila nag-aral mula high school hanggang college. Habang sina Faye, Shane at Matt ay tubong Maynila at may dugong banyaga mula sa side ng kanilang mga magulang, habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, ay biglang namatay ang makina. Sinubukan nilang paandarin ulit pero hindi na talaga umaandar ang makina. Wala nang ilaw, walang signal, at unti-unti nang kumakalat ang dilim. Narating na nila ang probinsya na nais nilang puntahan, ngunit hindi pa ang eksaktong lokasyon kung saan sila mag-i-explore. Sina Ina ang nakadiskubre ng nasabing lugar. Isang lumang bahay na malapit umano sa gubat, na pagdesisyonan nila na lumabas ng sasakyan para humingi ng tulong. Habang naglalakad, napapansin nilang lahat na parang may sumusunod sa kanila na tila parang may mga aninong gumagalaw sa buong paligid. Mga matang nagtatago sa dilim. Kakaiba ang lamig ng hangin na dumadampi sa kanilang mga balat na lalong nagbigay ng matinding kilabot. Hanggang sa biglang may narinig silang malalakas na yabag at kakaibang tunog mula sa kakahuyan. "May tao ba riyan?" sigaw ni Yana.
Pero ang sumagot ay isang malakas na ungol na parang mabangis na nilalang na tuwing gabi lang lumalabas para maghanap ng makakain. Dahil sa sobrang takot, nagmadali silang bumalik sa kotse, pero hindi pa rin talaga ito umaandar na parang may nasira sa makina. Habang nagkakagulo sila sa loob ng sasakyan at palingalina sa salamin ay napansin nila na wala si Yuhan at Matt, ang dalawa lalaki sa kanilang grupo. Kaya lumabas ulit ng sasakyan si Ina, Faye at Shane para hanapin ang dalawang binata, lalo't puro babae na lang silang natira. Yuhan, Matt, sigaw ni Faye, pero tanging katahimikan lang ang naging sagot. Samantala, habang panay sigaw ni Faye, napansin naman ni Ina at Shane ang mga bakas ng paa sa mamasamasang lupa na may patak pa ng sariwang dugo. Kahit natatakot ay sinundan nilang tatlo ang mga patak ng dugo hanggang sa nakarating sila sa isang malaking lumang bahay na hindi lang basta nagkataon, ngunit napaganda nito at hawig ito sa larawan na ipinakita ni Ina sa mga kaibigan niya. Pagkapasok pa lang nila sa entrada ng malawak na koral na animoy kinupas na ng panahon, ngunit makukukay ang mga nakatanim na halaman sa hardin ay sinakubong agad sila ng malansang amoy na sumasabay sa hangin. Hindi lang ito basta malansa, kundi napakabahong amoy na masakit sa ilong kung ito ay direktang malalanghap. Mula sa magkakatabing bintana, ay nakakita sila ng mga anino na tila nakasilip sa kanila. Nagulantang sila nang bumukas ng kaunti ang dahon ng isang bintana at umusli ang mahahabang mga kuko. Hanggang sa may sumilip na mapupulang mata na nagliliyab sa madilim na bahagi. Lahat sila ay napasigaw at nagsitakbuhan palabas sa labis na pagkasindak. Naunang tumakbo si Yuna na tila alam ang pasikot-sikot sa nasabing lugar. Napahinto sina Faye at Shane at tinawag ang pangalan ng kaibigan. Nagtataka ang dalawa kung bakit imbes palabas sila sa malaking bahay, ay nadatnan nila ang kanilang mga sarili na parang nasa likod lang sila ng isang ancestral house. Yuhan, bakit parang kabisado mo na ang daan dito? Nakalabas na tayo sa koral pero umikot lang tayo sa hardin. At ngayon narito pa rin tayo sa lumang bahay. Nagtatakang tabong ni Faye habang nanginginig ang boses nito. Muli silang napasigaw nang makita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Yana. Tinubuan ito ng mahahabang kuko. Lumitaw ang matatatalas na ngipin kasabay ng pagbagan ng mga mata at pagbuhaghag na buhok na tila sumasayaw sa haplos ng hangin. Mas lalong nilamon ng sindak sina Faye at Shane nang makita sa ibabaw ng bubong si Yuhan. Nakangisi ito at nakatayo habang hawak ang pugot na ulo ni Sam. Pasensya na mga kaibigan. Pero kailangan namin ang mga sariwang dugo ninyo. Dugo ng mga babae na hindi pa nakakaranas makipagtalik. Kayo ang susi para manumbalik ang lakas ng aking ina. Ang mga dugo ninyo ang lunas sa malubhang niyang karamdaman. Nakangising saad ni Yuhan. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Kailangan din namin kolektahin ang inyong mga puso. Ang mga puso ninyo ang silbing gamot para humaba ang aming mga buhay. Bawat puso katumbas ng isang ritual para mas lalong mapalakas ang aming itim na salamangka. Turan naman ni Yuhan bago itinapon ang pugot na ulo ni Sam na halos wala na ang dalawang mata. Yuhan, bakit, di ba mahal mo ako? Nauutal na tanong ni Faye. Mahal. Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ako marunong magmahal, Faye. Ang tanging alam ko lang gawin ay ang pumatay ng tao. Masasama kayong mga tao. Dahil sa inyo labis ang paghihinagpis ng aking ina. Kinailangan pa noon ng aking ina na ibenta ang kulalawan niya kay Satanas para makapaghiganti sa mga taong nanloko sa kanya. Pareho lang kayong mga tao. Mga Judas at Taksil. Kaya heto kami ngayon ng kakambal kong si Yuhan. Nananalaytay sa aming mga ugat ang dugo ng isang demonyo. Bago kayo mamatay, isang bagay lang ang gusto kong sabihin.
Maligayang pagdating sa aming lugar. Mahabang lintayan ni Yuhan sa mga kaibigan, habang nanlikis ang mga mata. Pumalahaw ng malakas sina Feye at Shane nang tumalon sa bintana ang ilan pang mga halimaw at hinuli sila ng buhay. Mabuti naman mga apo ko at nakabalik na kayo rito. Tamang-tama ang pagdating ninyo magkapatid dahil labis nang nanghihina ang nanay nyo. Kailangan na niyang makainom ng sariwang dugo mula sa dalawang bihag na ito. Saad ng lola nila matapos dakpin sina Feye at Shane, pagkapasok ni Yana at Yuhan sa kanilang bahay. Nadatnan nila ang kanilang ina na si Valeria na halos butot, balat na lang ang katawan. Maputla ang balat at parang bangkay na nabuhay. Taon-taon ay paunti-unti kinakain ng dyablo ang kaluluwa niya kapalit ng malaking kahilingan. Ang hiling niyang patayin ang 11 buhay sa ancestral house kabilang na sina Thong Sarawat at Mrs. Salome Sarawat. Nagmula si Valeria sa pamilya ng mga mangkukulam na may malawak na kaalamaan sa black magic. Ngunit ipinagkalulo niya ang sariling kaluluwa, kaya nadamay ang kambal niyang anak na magkaroon ng dugong halimaw mula sa kapangyarihan ng demonyo. Tanging sigaw na lang ang huling narinig kina Feye at Shane ng laslasan ng matandang mangkukulam ang kanilang mga lalamunan gamit ang matalas na kuko at direktang dumaloy sa bibig ni Valeria. Matapos mainom ang dugo ng 2 birhen ay nanumbalik ang kanyang katawan. Bumalik ang dating kabataan na parang hindi tumatanda. Ang kulubot na mukha ay muling kuminis at gumanda. Ang kanilang puso ay inilagay sa garapon bilang handog kay Satanas sa kada taon bilang alay. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.